Okay mga master, yan, may share naman ako sa inyo. Makita nyo yung error na yan, EH03. Pagdating namin dito, kaya pala siya nag-error ng EH03. Kasi yung blower sa ilalim, hindi na naikot. Gawa ng grabe na naman yelo. Oh. Yan, katulad din to ang problema dito sa yung outdoor unit. Dire-diretso yung andar niya. Kasi gawa ng relay nito. Yan, makita nyo. Puno na naman, oh. Yung iba, nag-error siya ng OCEL. Kasi ganito din ang problema. Ito naman EH03. Pero parehas na sila ng problema. Pero magkaiba ang error. Yan, makita nyo yan. Kaya nag-EH03 tsaka kasi hindi na siya umiikot yung blower. Oh. Natakpan na siya, nakalangan na ng yelo. Yan. So, check natin tong relay. Okay, so tinanggal natin mga kamaster yung isang wire na linya papunta dun sa outdoor para mag-off na yung yung compressor sa taas. Yan. Ang problema nito, palulusawin na naman natin to. Ay nako, matagal ang trabaho nito. So, ang gagawin natin, balikan na lang natin to. No? Stay no, balikan na lang. Balikan na lang to. Ayan, balikan na lang namin to. Pero check pa rin natin ang supply na to kung may diretso sa taas na power supply. So yan mga kamaster, yan. Kunan na natin ng voltahe itong terminal niya. Papunta dun sa taas ng signal na to. Yan, makikita nyo kahit naka-off yung indoor unit tapos nag-error siya. Pero may signal pa rin siya dire-diretso sa taas. So kaya yung compressor tuloy-tuloy yung andar. Kaya siya nag-yellow nito. Tapos after na yellow, sobrang kapalan ng yellow, yung blower sa ilalim ay nang umikot. Yan. Tapos after doon, nag-error siya ng EH03 kasi sa fan motor yan, indoor. Okay, share ko lang din sa inyo mga kamaster. Baka yung mga kamaster din dati dito na nandito sa Middle East. Kasi may marami mga ganitong unit eh. Explain ko lang din sa inyo mga kamaster kung bakit yan ng ganitong yellow. Kasi itong unit na to is cooling lang siya. Wala siyang heat mode. So, ang terminal niyan dyan is line 1 at saka neutral lang. So, dalawa lang siya. Lagi siya nagbibigay ng signal papunta dun sa taas. Kaya umabot siya ng ganito ang yellow kakapal. Kasi kung itong unit na to is may heat mode siya, bali, ang terminal nito mga master is magiging 4 yan. Kasi may sariling signal yun papunta sa taas. Yung outdoor fan motor at saka reversing valve. Ngayon, kung magkakaproblema ang relay niya, kung ganito ang mangyayari, may supply pa rin siya pumupunta. Yung compressor lang ang dire-diretso ang andar. Pero yung outdoor fan motor niya, dahil may sarili siyang terminal, so hindi siya aabot sa ganitong kakapal ng yelo. Kasi ang mangyayari nun is, ang compressor lang dire-diretso andar, pero yung outdoor motor is hindi aandar. So yung compressor mag-overheat siya. So mamamatay lang yung compressor. Tapos ang mag-error siya dito, hindi ganito ang error lumalabas. Ang lumalabas nun is ELOC. ELOC ang lumalabas dito. So dahil cool mode lang to siya, so umabot siya ng ganito kakapal. Kasi ang nangyayari ngayon is yung outdoor fan at saka compressor laging umaandar kasi isa lang yung supply nila eh. Yan, galing lang dito parehas. Okay, so sana maliwanag. Kasi kung heat mode, 4 yan. Yung outdoor fan motor may sarili siyang supply. Kasi ang number yan is 1, 2, 3, 4. Ito 1, 2 lang siya eh. Tsaka ground, di ba? Itong 1, 2, itong supply papunta sa taas. Isa lang siya. Iniisa lang. Pagka under ng compressor, under na rin yung outdoor fan motor. So, hindi talaga mag-overheat yung yung compressor. Basta pag mga ganitong modelo mga kamaster, yung cool mode lang siya. Wala siyang heat mode. Okay? So, ito check muna namin kung may relay kami na pwedeng ipalit dito. Kung wala, babalikan lang namin. Kasi medyo matagal din to kasi lulusawin na naman namin to. Buhusan ng tubig para matanggal. Okay, so babalikan na natin yung mga kamaster kasi wala naman tayong parts. Ipakita ko sa inyo yung relay na yung sinasabi ko na kailangan namin palitan. Master, yung dati yung mga nakita sa mga video ko kung ano yung pinapalitan ko pag nagkakaganon kakapal yung yellow. Ito, ganito yung mga kamaster. Ganito relay. Ito yung sira sa kanya. Okay, master, thank you for watching. Ingat lagi, ingat.